Hello po, kumusta po tayong lahat? Sana po nasa mabuting kalagayan ng bawat isa sa atin. Sana po mabot ulit kayo ng mga content ko na ganito na duktong-duktong po ulit. God bless us all po, and to God be the glory po. Sana po malusog pa rin po ang bawat isa sa atin, guys. Panalangin po natin lahat na kahit pa paano nakakaraos pa talaga ang bawat isa sa atin, ang lahat ng nakakapanood ng mga content kong ganito. Season 33 na to, guys. Nandiyan na po yung 8, 9, 10, 11. Few days ko lang po na-upload yun. So ito po part 12 na. Part 12 na, guys. Season 33. What is written truly happened. To God be the glory po talaga. Isang magandang pagkakataon po ulit para sa ating lahat, kasi po niloloob pa po ng Panginoon na kahit pa paano magkaroon pa po ako ng extra energy para maituloy ko pa tong maliit kong pagninilay, maliit kong motivation na iniipon-ipon ko, pinapagsama-sama ko po sa maliit kong utak. Pinagtatagpi-tagpi ko po ang pinanonood kong mga dokumentary na sa tulong at awa ng Panginoon naiintindihan ko po kahit papano, kasi po binabaybay ko rin po yung mga verses, yung mga chapter ng salita ng ating Lord Jesus na nasa Old and New Testament sa mga pinanonood kong dokumentary. So far so good. Tumpak-tumpak naman po, ibig sabihin tugma-tugma po, tama-tama po yung mga sinasabi ng mga dokumentaryong napapanood ko, kasi yung iba po doon ay nadaanan na ng aking mga mata. Pero dahil nga po ako naman po hindi pastora, ako naman po hindi mangangaral. Ako po ay isang ordinaryong ina lang, isang ordinaryong babae, isang ordinaryong anak, o isang ordinaryong tao na PWD, cancer survivor na sa panonood ko po ng mga verses na itinatawid ng mga pastor, na kahit papano alam kong tama ang kanyang tinatawid, na ang kanyang pagpapaliwanag ay doon din niya kinukuha sa salita ng ating Lord Jesus. Verses by verses, Old Testament tatawid sa New Testament, New Testament tatawid sa Old Testament. So ganun po dapat, sabi nga po nung isang documentaryong narrator, na ang kanya pong focus ng mga content niya ay tungkol sa tribulation, tungkol sa mga simbolo ng revelation ng ating Lord Jesus kay John sa bundok ng Patmos. So marami po akong pinanonood ng mga content niya, ng mga dokumentary. Naglalaro po sa 55 minutes hanggang 1 hour ang bawat content ng isang narrator na to, na content creator po. Ang sabi niya po ay sinabi din ng isang matuwid na mangangaral na nagpapahinga, na sabi niya po ang pag-i-interpret talaga ng salita ng ating Lord Jesus ay doon mo din matitingnan, mare-recheck ang kahulugan sa loob mismo ng Bible. Hindi po pwedeng papakahulugan na natin ng salita ng sarili nating interpretation, kasi pagka po tayo nagsalita ng sa sarili nating pagpapaliwanag, tayo po'y maliligaw, hindi po natin maiintindihan ang sinasabi ng konteksto na yon, ng particular verse na yon. Kasi sabi niya po dun sa isang particular documentary niya na nandun po kay Matthew 24, ang sinasabi po pala doon ng ating Lord Jesus na kailangan tumakas na kayo kapag nakikita na ninyo ang pagpapalaganap ng pagliligaw sa kalahati ng tribulation, ng 7 years tribulation. Kasi ang matinding galit pong mangyayari dito sa sanlibutan natin parang magkakasunod po, yung pong pagkakaintindi ko, guys, magkakasunod po ang galit ng ating Panginoon sa humanity, kaalinsabay ang galit ni Satan sa mga nandito pang natitira na huling Christians. Yung tawag daw po doon mga Kristiyano sa last generation na Christians, huling Kristiyano ng tribulation na nangyayari. Actually tayo po parang tumatahak na talaga sa tribulation. Ito pong lumalaganap ng mga nangyayaring chaos, mga pandemics, mga
mga signs ng tribulation, pati gera, yan po ay sign na talaga ng tribulation. Kaya lang, hindi pa po natin masyadong binibigyan ng attention kasi nga po tayo pong lahat ay inaliligaw talaga sa materialism, sa pinalalaganap ng materialism ni Satan at ng kanyang mga minions. Pati po yung sinasabing magiging huling tapak, yun nga pong 666. Yan po pala talaga yung unti-unti nang nangyayari, guys. Yan po ay mga simbolo ng mga Bitcoin, ng mga nangyayaring mga, yun nga pong pera na magiging pera na parang magiging cashless na ang mundo. Papalapit na po pala talaga tayo dun, guys. Kaya maging keen observer po tayo. Yan pong mga nangyayaring mga nasa internet na mga parang nagiging parang sinusugalan ng mga taong mayayaman na lumalaganap na. Kaso nga po ang mga nag-i-implement pa niyan ay may mga perang tao pa lang. May mga, kumbaga sa kalba, isang negosyante ka, naglagay ka, nag-invest ka na sa parang hindi, yung isa lang po yung Bitcoin parang kung ano-ano po parang yun na po yung ginagamit na introductory nung i-implement na tatak na 666. Kasi yung po palang nasa Europe na bansa, yung pong ano bang bansa yun, nakalimutan ko, guys. Paki-double check nyo, guys, kasi kulang tong notes ko kasi pinapanood ko pa lang po, kaya lang gumagawa na ako ng content, idinadagdag ko po pa konti-konti na ang i-implement po talaga ng Antichrist para magkaroon siya ng worldwide na utos, na worldwide tawag dito, yun nga pong tinatawag na hindi ka makakapagbenta kung wala kang tatak, hindi ka makakapagtinda, hindi ka makakabili. Unti-unti na po palang nangyayari yan talaga, ini-implement na po pala talaga yan. Gagawan ko po yan ng panibagong content, guys. Bear with me po. Kasi medyo medyo marami po yan. Medyo mahabang explanation. Pero tinatahak na po pala talaga natin. Yung iba pong mga taong mayayaman, kumbaga sa nagpalagay na po pala ng microchip. Yung maliit na chips dito sa kamay. Kasi nga sabi nga, not unless ikaw ay walang tatak na ganyan, hindi ka makakapagtinda, hindi ka makakabili ng mga kung anong pangangailangan ng isang human being. Kasi nga po yung mga mayayaman po ay ini-invest na nila yung mga ginto nila pera kasi isang bansa ay isang malakas na, yun nga pong tinatawag na na nandun na yan sa United Nations, na parang doon na papasok yung pera ng isang taong to, ng isang specific na mayamang tao. Kasi mayaman ka man o mahirap, parang sa darating na mga panahon, kasi nga po 'di ba mangyayari pa yung 1,000 years. Tapos pagkatapos po ng 1,000 years, doon po mag-i-implement yung kalahating taon na natitira na hinati, yung pong 7 years na hinati, na 3.5 years. Doon po lalabas yung gagamitin ni Satan na Antichrist. Parang ganun ang pagkaintindi ko, guys. I-double check po natin pare-pareho. Maglakap po tayo ng mga ipinapalabas ngayon sa umiikot sa social media, sa internet, sa iba-ibang platform, yung pong pagpapaliwanag yan, 7 years tribulation. So, parang po yan, parang nandun na tayo, tumatahak na tayo dun sa 3.5 years. Tapos, mangyayari yung another 3.5 years kasi sabi po nung documentary na panood ko, which is sinabi din po kay Revelation 13 at kay Revelation 11 at 12, na parang yung Antichrist, kasi di po ba may pelikulang Antichrist, parang po yan, parang documentary po yan ng Revelation, yung talagang mangyayari sa huling siglo natin. Nandun na po tayo sa huling siglo, guys. Sundan nyo pa po, may isusunod pa po ako. Sana po i-bear with me po hanggang sa matapos ang last part, final part nitong season 33 ko, ay mapagtyagaan nyo pong tapusin. Mix po ito, guys, mix po ito. Isasama ko rin po dito yung mga dati ko pang content na nasa WWTH na magdadagdag din pong booster sa bawat isa sa atin, sa faith natin, sa ating Panginoon, sa ating Creator, at sa kanyang bigating Son. To God be the glory po. God bless each and every one of us.
always have steadfast faith to our Creator and to His begotten Son. Amen. Thank you po for watching. God bless all of us. Amen.